mga pet owner o fur parents. Sa pag-aalaga ng aso o pusa o kahit ano pang uri ng hayop ay mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin para maalagaan mabuti ang ating fur babies at maproteksyonan sila mula sa rabies. Alamin natin kung ano ba ang rabies at ano-ano ang mga dapat gawin para maiwasan ito. Narito ang Health News ni Sigrid Castañeda. Hindi ba nakakawala ng stress ang mga alaga nating hayop? Lalo na yung mga cute na parang baby. Pero wait lang, hindi lang sila cute dahil may malaking responsibilidad din ang sino man na gustong maging pet owner. Kung may mga alaga kang aso o pusa, baka hindi mo pa alam pero pwede rin silang magdulot ng panganib sa iyong kalusugan. Yun ay kung hindi sila pababakunahan laban sa mga sakit tulad ng rabies na lubhang nakamamatay. Dahil ngayong buwan ay Rabies Awareness Month, ating talakayin kung anong sakit ba ito at paano ito nakukuha ng hayop. Ano-ano ang mga hakbang para maiwasan natin ang sakit na ito, lalo pat bukod sa hayop ay naipapasa rin ito sa tao. Ang rabies ay isang malubhang sakit na dulot ng virus na kahahawa at nakamamatay kung hindi agad magagamot. Kadalasan ito'y naipapasa sa tao mula sa kagat o sa kalmot ng hayop na may rabies. Partikular na ang mga aso, pusa at iba pang uri ng hayop. Dito nga sa Pilipinas, isa ito sa mga pangunahing sanhi ng kamatayan dulot ng pagkakaroon ng mga kagat mula sa mga nahawang hayop. Sa katunayan, sa datos ng Department of Health sa nakaraang taon, nagkaroon ng mahigit 300 kaso na katumbas sa 23% ng pagtaas mula Enero hanggang Setyembre kumpara sa kaparehong panahon noong 2023. Biruin mo, posibleng magkaroon ng rabies ang iyong alagang hayop lalo na kung hindi ito aalagaan ng mabuti. Ano naman ang mga senyales o sintomas na ang isang hayop ay posibleng may rabies? At paano naman ito na ipapasa sa tao? So, ang isang hayop, nagiging agresibo siya, nangangagat, nagtatatahol, naglalaway, di ba bumabula yung bibig sapagkat meron na siyang rabies. Ngayon, kapag yung asong yon ay nakakagat ng tao, yun yung merong pagkakataon or merong chance na maitransmit niya yung rabies. Ngayon, ang development mula dun sa time na nakagat ka hanggang magkaroon ka ng signs and symptoms ng rabies, usually nasa mga 7 to 10 days yan. Yung iba inaabot hanggang 14 days. So during the first few days, maaaring nahihilo ka lang, masama yung pakiramdam mo. Dun sa kagat, kung merong rabies dun sa kagat, sobrang sakit. Tapos ikaw ay nangihina, nilalagnat, nagsusuka. Pero pag dumating na yung time na malala na yung rabies, dyan na yung time na nagsusuka, bumubula yung bibig, nagwawala yung mga pasyente. Whether hayop man siya or sa tao, halos magkatulad yung kanilang simptomas. Ngayon, ang tanong, paano ba maiiwasan ang sakit na rabies? Una, siguraduhin na bakunahan laban sa rabies ang ating mga alagang hayop at panatilihin natin silang nasa loob ng bahay. Ang mga aso at pusa na may tamang bakuna laban sa rabies ay mas mababa ang posibilidad na makakuha ng virus. Bukod dyan ay ugaliing magpa-check up din sila sa mga veterinaryo para sa regular na pagsusuri. Pangalawa, kung sakali namang ikaw ay nakagat o nakalmot ng hayop, agad na linisin ang sugat gamit ang sabon at tubig. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center o animal bite center para sa agarang gamutan, tulad ng pagpapaturok ng anti-rabies vaccine at rabies immune globulin o RIG. Kung ikaw naman ay nasa labas ng bahay at may mga ligaw na hayop sa paligid, iwasan ang paglapit dito, lalo na kung medyo agresibo ang mga ito. Sa pamamagitan nito mga simpleng hakbang, mapapalakas ang iyong proteksyon sa sarili at sa iyong fur babies laban sa rabies. Bukod dyan, makatutulong ka rin sa pag-iwas sa pagkalat ng sakit na ito sa iyong komunidad. At yan ang ating health news sa araw na ito. Ako si Sigrid Castañeda, ang inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal.